Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ng aming maliit na bahay sa gilid ng barangay ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa aking pandinig. 3 oras na akong nakaluhod sa tabi ng hapag na kahoy, pinapawi ang pawis ng isang inang halos himatayin na sa pagod. Ang aking mga kamay, nakulubot na at puno ng pilat mula sa 40 taon ng pagpapaanak, ay nananatiling matatag. Sa bawat pagtulak ng babae, nararamdaman ko ang aking sariling kalamnan na tila bibigay na rin. Ngunit nang marinig ko ang unang iyak ng sanggol, isang munting tinig na nagpatigil sa rumaragasang bagyo sa labas, ang lahat ng pagod ay napalitan ng isang mainit na agos ng pasasalamat sa aking dibdib. Anak, mabilis ka! Salamat sa Diyos! Ligtas ka! Bulong ko habang maingat na nililinis ang sanggol. Hindi ko pa man naibabalot ng maayos ang bata. Biglang bumukas ang pintuan ng may kalakasan. Pumasok si Silvio, ang aking asawa, na may dalang anino ng isang babaeng hindi ko nais makita sa loob ng aking tahanan. Si Rowena. Ang amoy ng kanyang murang pabango ay sumakal sa hanging puno ng amoy ng disinfektante at dugo. Hindi man nang tumingin si Silvio sa bagong silang nasanggol. Sa halip, padabog niyang inilapag ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Amparo, tigilan mo na ang kalukuhang ito. Simula bukas, sarado na ang tram na ito. Si Rowena ang magpapatakbang ng lugar na ito bilang isang spa at pharmacy. Masyado ka na ring matanda, Amparo. Wala nang silbi ang mga lumang teknik mo. Pakiramdam ko ay biglang huminto ang tibok ng aking puso. Ang boses ni Silvio ay hindi boses ng lalaking pinakasalan ko sa harap ng altar 30 taon na ang nakalipas. Ito ay boses ng isang stranger na puno ng pagkamuhi. Tiningnan ko ang mga mata niya. Umaasang makakita ng kahit katiting na pag-aalangan, pero wala. Ang nakita ko lang ay ang mapanuring tingin ni Rowena na tila sinusukat ang bawat sulok ng aking kwarto. Lumapit si Rowena sa akin. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa aking buhok na mahaba at itim, hanggang sa nagbago ito ng kulay dahil sa edad. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang matalim na gunting. Bago pa man ako makapagsalita, narinig ko ang nakakakilabot na tunog ng pagkaputol ng buhok. Ang aking mahabang buhok, na siyang simbolo ng aking danggal at dedikasyon sa bawat babaeng aking tinulungan, ay nalagas sa sahig na parang mga tuyong dahon. Masyado kang matanda para maging madiskarte, Amparo. Ang mga katulad mo ay dapat marunong ng yumuko. Wika ni Rowena habang humahalahak. Ang bawat salita niya ay parang latay sa aking balat. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipagtanggol ang aking karapatan, pero ang aking mga labi ay nanginginig lamang. Hindi ako ang babaeng namamalimos. Hindi ako ang babaeng nagmamakaawa. Sa gitna ng aking pagkagulantang, napansin ko ang isang bote ng gamot na naiwan ni Rowena sa ibabaw ng mesa. Ang etiketa ay may sulat kamay na kamukha ng aking sariling sulat. Isang pagpapanggap na hindi ko mapapalampas. Habang naglalakad palabas ang dalawa, naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay napuno lamang ng paghikbi ng sanggol sa aking tabi. Hinawakan ko ang aking buhok na naputol. Ang bawat hibla ay parang alaala ng aking mga sakripisyo. Diyos ko po, bakit kailangan ganito? Bulong ko sa hangin. Ang pagtataksyon ni Silvio ay hindi lang isang saksak sa likod. Ito ay pagwawasak sa pundasyon ng aking pagkatao. Ngunit nang hawakan ko ang bote ng gamot, ang aking mga mata ay tumigas. Hindi ito matatapos dito. Kinuha ko ang aking shawl, itinago ang bote sa ilalim nito at tumayo ng tuwid. Hindi na ako ang Amparo na nagmamakaawa. Mula sa gabing ito, ang bawat kilos ko ay magiging sagot sa kanilang kawalang hiyaan. Hindi ko hinayaang lamunin ako ng dilim ng gabing yon. Matapos kong masiguro na maayos na ang kalagayan ng inang aking tinulungan at ang kanyang sanggol, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Ang hangin sa labas ay humahampas sa aking pisngi, dala ang lamig ng bagyo, ngunit hindi ko ito naramdaman. Ang tanging init na nararamdaman ko ay ang galit na unti-unting namumio sa aking dibdib, isang galit na hindi sumisigaw,
kundi nagpapalinaw ng aking pag-iisip. Pagdating ko sa aming bahay, nakita ko si Silvio na nakaupo sa harap ng hapagkainan, nagbibilang ng pera habang si Rowena ay nakatayo sa tabi niya, tila nagpaplano ng mga susunod na hakbang para sa gagawing pharmacy. Nang makita nila ako, tumigil sila sa pag-uusap. Ang buhok ko, na hindi pantay at putol-putol, ay tila naging mitsa ng kanilang pangungutya. Tumingin si Silvio sa akin, hindi ang pag-aalala ng isang asawa, kundi ang pagkapuot ng isang taong nakakakita ng hadlang. Amparo, huwag mo nang subukang gumawa ng eksena sa harap ng mga kapitbahay, wika ni Silvio, habang hindi man lang tumitingin sa aking mga mata. Tapos na ang panahon mo. Tanggapin mo na lang na wala ka ng halaga sa barangay na ito. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aking lumang aparador. Doon, sa loob ng isang lihim na lalagyan, itinatago ko ang lahat ng talaan ng aking mga pasyente sa loob ng maraming taon. Habang kinukuha ko ang mga ito, naramdaman ko ang paglapit ni Rowena. Ramdam ko ang kanyang mapanghusgang tingin sa aking likod. Akala mo ba may maniniwala pa sa'yo? Lahat ng tao rito alam nilang matanda ka na at ang mga gamot mo ay walang bisa. Ako ang hinahanap nila, ang mga moderno at mabilis na solusyon. Hindi ang iyong mga herbal na tila galing pa sa panahon ng Kastila, pangungutya ni Rowena. Humarap ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang bote ng gamot na ninakaw ko kanina ay nasa loob ng aking bulsa. At ang bawat haplos ko rito ay nagpapaalala sa akin na siya ay isang magnanakaw. Hindi lang ng aking tram, kundi ng aking pangalan. Alam ko ang amoy ng bawat halamang gamot na ginagamit ko, Rowena. At ang amoy ng gamot na ibinibenta mo ay hindi galing sa kalikasan. Ito ay galing sa kasinungalingan mahinahon kong sagot. Ngunit punong ang diin. Nanlaki ang mga mata ni Rowena, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit agad din itong napalitan ng mapang-aping tawa. Silvio, tignan mo ang asawa mo. Akala niya ay kaya pa niyang lumaban, ani Rowena habang humahalaha. Naglakad ako palabas ng bahay, hindi na hinintay ang kanilang susunod na sasabihin. Hindi ko kailangang makipagdebate sa kanila. Ang kailangan ko ay patunay. Sa ilalim ng ulan, naglakad ako patungo sa bahay ni Aling Bebang, isa sa mga matatandang nakasaksi sa bawat panganganak na aking tinulungan. Kailangan kong malaman kung sino-sino pa ang mga pasyenteng na biktima ng peking gamot ni Rowena. Habang naglalakad ako sa maputik na daan, napagtanto ko na ang bawat hakbang na ito ay hindi para sa aking sarili. Ito ay para sa mga inang umaasa sa akin at para sa danggal na sinubukan nilang tapakan. Pagdating ko sa bahay ni Aling Bebang, bumukas ang pinto at sinalubong ako ng isang nag-aalalang muka. Amparo? Ano nangyari sa buhok mo? Tanong niya habang inaalalayan ako papasok. Hindi ko pinansin ang kanyang tanong. Bebang, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan nating malaman ang katotohanan bago pa may masamang mangyari sa mga bata sa barangay na ito. Sabi ko habang inilalabas ang bote ng gamot. Ito ang laban na hindi ko na pwedeng talikuan. Kinabukasan, ang katahimikan sa barangay ay tila may dalang panganib. Maaga pa lang, dumating si Elena, ang aking panganay na anak na nurse mula sa Tacloban. Pagpasok niya sa pintuan, agad niyang napansin ang aking buhok na hindi na maayos ang pagkakaklip. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, ngunit ang sumunod na lumabas sa kanyang labi ay hindi simpatiya, kundi takot. Inay, anong nangyari? Bakit ganyan ang hitsura mo? Nakipag-away ka ba kay tatay? Sigurado akong galit na naman siya dahil sa tigas ng ulo mo. Sunod-sunod na tanong ni Elena habang nilalapag ang kanyang bag. Inay, nakikiusap ako. Pirmahan mo na ang dokumentong binibigay nila. Masyado nang magulo ang mga usap-usapan sa labas. Sinasabi nilang mali ang mga gamot na ibinibigay mo. Naramdaman ko ang pagpintig ng aking sentido. Elena, anak, kilala mo ako. Alam mo kung paano ko inaalagaan ang mga pasyente ko? Sagot ko habang pilit pinapakalma ang aking boses. Pero hindi nakinig si Elena. Sa halip, kinuha niya ang aking lumang logbook
ang talaan ng lahat ng panganganak na aking tinulungan sa loob ng 30 taon. Hayaan mo na silang humawak ng mga papeles para sa iyo, inay. Mas ligtas ito para sa atin. Huwag mo nang hintayin na may magsampa ng kaso sa'yo pagpupumilit niya habang binubuklat ang mga pahina kung saan nakalista ang mga pangalan, petsa at mga komplikasyon ng bawat kaso. Hindi ko na malayan na ang bawat detalye ng aking buhay ay nasa kamay na niya. Maya-maya lang, may kumatok sa pintuan, si Rowena. Pumasok siya na parang siya na ang may-ari ng bahay. May dalong mga box ng bagong gamot. Nang makita niya ang logbook sa kamay ni Elena, isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Elena, mabuti at narito ka. Napakagandang dokumento niyan, sabi ni Rowena habang dahan-dahang lumalapit sa aking anak. Alam mo, mas mapapadali ang pag-aayos ng papeles kung mahihiram ko muna ang logbook na ito. Kailangan lang nating i-verify ang mga petsa para sa bagong accreditation ng health center. Huwag mong ibibigay, Elena! Sigaw ko, pero huli na. Dahil sa pagmamadali at takot na madamay ang aming pamilya sa iskandalo, iniabot ni Elena ang logbook kay Rowena. Inay, para rin ito sa atin. Mabilis na wika ni Elena, hindi napapansin ang munting kurap ng mata ni Rowena kay Silvio na nakatayo sa labas ng pinto. Nang hawak na ni Rowena ang aking logbook, parang nakita ko ang lahat ng aking pinaghirapan na unti-unting winawasak. Alam ko kung bakit niya gustong makuha iyon. Sa loob ng talaan na iyon, nakasulat ang mga pangalan ng mga batang may maselang kondisyon pagkapanganak. Gagamitin niya ang impormasyong iyon para pumili ng mga pasyenteng madali niyang masisisi kapag nagkaroon ng aberya sa kanyang mga pekeng gamot. Umalis si Rowena na may kasamang matagumpay na tawa, bit-bit ang tanging ebidensya ng aking integridad. Napaupo ako sa upuan, ramdam ang bigat ng pagtataksil, hindi lang ng aking asawa, kundi ng sarili kong anak. Elena, alam mo ba ang ginawa mo? Mahinang tanong ko habang unti-unting dumidilim ang aking paningin sa sakit ng puso. Hindi ko na hinihintay na lumubog ang araw. Matapos umalis ni Elena na hanggang ngayon ay naniniwalang ginawa niya ang tama, kinuha ko ang aking shawl at mabilis na lumabas. Hindi ko maaaring hayaang gamitin ni Rowena ang logbook ko para sirain ang buhay ng ibang ina. Ang aking destinasyon ay ang dulo ng barangay sa isang maliit na kubo na nakatago sa likod ng mga puno ng saging. Doon nakatira si Maria, ang 20 taong gulong na dalagang nabuntis nang wala sa oras at isa sa mga huling pasyenteng tinulungan ko. Siya ang pinaka-vulnerable sa plano ni Rowena. Pagdating ko, naabutan ko si Maria na nakaupo sa sahig, umiiyak habang hawak ang isang pakete ng gamot na may tatak ng Rowena's Wellness Center. Nang makita niya ako, natigilan siya at pilit na itinago ang gamot sa ilalim ng kanyang damit. Aling Amy, bakit po kayo nandito? Hindi ba kayo natatakot na makita kayo rito ni Rowena? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa takot. Maria, anak, pakita mo sa akin ang gamot na yan. Pakiusap ko, pilit pinapatatag ang aking boses, kahit na ang puso ko ay kumakabog sa kaba. Hindi ko ito ginagawa para syaktan ka, kundi para protektahan ka. Matagal bago kumilos si Maria. Sa wakas, inilabas niya ang gamot. Nang buksan ko ang pakete at amuyin ito, isang matalim at chemical na amoy ang tumama sa aking ilong. Hindi ito gamot. Ito ay isang uri ng pampataas ng presyon na mapanganib para sa isang buntis. Aling Amy, sinabi po ni Rowena na ito ang kailangan ko para hindi mahirapan sa panganganak. Sinabi rin po niya na kung hindi ko susundin ang lahat ng utos niya, sasabihin niya sa buong barangay ang tungkol sa tatay ng bata. Natatakot po ako. Ayokong malaman ng mga kapitbahay, pag-amin ni Maria, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisingi. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Napagtanto ko ang laki ng panganib. Hindi lang pala pagnenegosyo ang habol ni Rowena. Ginagamit niya ang kahihiyan ng mga kababaihan, ang hiya, para gawin silang sunod-sunuran. Maria, hindi ka nag-iisa. Ang taong nagbigay sa iyo niyan ay ang mismong taong sumira sa trabaho ko. Gagamitin niya ang pangalan ko para palabasin na ako ang nagbigay sa iyo niyan kapag nagkaroon ka ng komplikasyon.
Paliwanag ko ng may diin. Tumingin si Maria sa akin, ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pag-asa. Pero paano po, Aling Amy? Sila ang makapangyarihan ngayon. Si Silvio ang barangay official at si Rowena ang may hawak ng mga gamot. Hindi ko masasagot ang tanong niya ng direkta, pero alam ko ang dapat kong gawin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang paglaban ko ay hindi lamang para sa aking lisensya, kundi para sa kaligtasan ng mga tulad ni Maria. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Huwag mong inumin yan. Itatago natin ang reseta at ang gamot na ito bilang ebidensya. Ipadadala ko ito sa anak ko sa Tacloban para ipatest sa laboratorio. Maria, tiwala lang. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo at sa anak mo. Habang naglalakad ako pa-uwi, narinig ko ang mahinang boses ni Rowena mula sa hindi kalayuan, nakikipag-usap sa isang lalaki. Narinig ko ang pangalan ko. Siguraduhin mong sa susunod na check-up ni Maria, ilalagay mo ang pangalan ni Amparo sa report kung sakaling manghina ang bata. Wika ni Rowena. Tumigil ang mundo ko sa aking kinatatayo. Ang patibong ay nakalatag na at ako ang target. Pero sa bawat hakbang ko pabalik sa aking bahay, mas lalong tumitibay ang loob ko. Hindi na ako natatakot. Dahil ngayon, mayroon na akong 2 sandata. Ang katotohanan at ang isang batang ina na handang manindigan kasama ko. Ang sumunod na mga araw ay tila isang mahabang gabi na walang katapusan. Sa bawat paglabas ko ng bahay, nararamdaman ko ang matatalim na tingin ng mga kapitbahay. Ang mga dati bungabati sa akin ng "Pagmamano, Aling Ami", na yon ay iiwas ng tingin o kaya'y bubulong-gulong sa bawat pagdaan ko. Ang aking pangalan, na dati kasing kahulugan ng pag-asa, ay dahan-dahang binabahiran ng putik na mga tsismis na ikinakalat ni Rowena sa sari-sari store at sa palengke. Isang umaga, habang naglalakad ako malapit sa health center, narinig ko ang usap-usapan ng ilang matatandang babae sa labas ng simbahan. Totoo ba? Si Aling Ami daw ang dahilan kung bakit nagkakomplikasyon yung isang buntis noong nakaraang buwan? Sabi ni Rowena, gumagamit daw siya ng mga halamang gamot na luma at hindi naligtas. Wika ng isa. Kaya nga raw ipinapasara na ni Silvio ang tram niya, para na rin sa kaligtasan ng mga ina rito sa barangay. Sagot naman ng isa pa. Gusto kong lumapit at sigawan sila ng katotohanan. Pero alam kong wala silang pakialam sa katotohanan kung ang naririnig nila ay ang mas kapana-panabik na tsismis. Ramdam ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang pagtulo ng luha. Hindi na ako ang Amparo na basta-bastang susuko. Pagdating ko sa aking bahay, naabutan ko si Silvio na nagliligpit ng aking mga gamit. Ang mga lumang gamit medical na ginamit ko sa loob ng mahabang panahon ay basta-basta na lamang niyang inilalagay sa mga karton. Anong ginagawa mo, Silvio? Tanong ko. Ang boses ko ay matigas, walang bahid ng pagmamakaawa. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis. Inaayos ko na ang lahat. Bukas, darating ang mga kinatawan ng NGO para sa inspeksyon. Ayaw kong makita nila ang mga kalat na ito. Huwag ka nang pumunta sa center bukas. Manatili ka na lang sa loob ng bahay at huwag kang manggulo. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay. Namumutla ang kanyang mga daliri habang humahawak sa mga gamit ko, mga gamit na minsan na rin niyang ipinagmalaki noong nagsisimula pa lamang kaming bumuo ng pamilya. Silvio, lahat ng ito ay pinaghirapan natin. Bakit mo ito ginagawa? Hindi siya sumagot. Umiwas siya ng tingin at lumabas ng bahay ng padabog. Alam ko na ang sagot. Hindi lang dahil sa gulo, kundi dahil sa takot. Takot siyang mawala ang kanyang posisyon, takot siyang malugi ang kanyang mga utang, at takot siyang makita ang sarili niyang kahinaan sa harap ko. Kinahapunan, dumating si Elena. Malungkot ang kanyang mga mata, dala-dala ang resulta ng laboratorio mula sa Tacloban. Pagkakita ko sa papel, parang nawala ang lahat ng bigat sa aking balikat. Ang gamot na binigay ni Rowena kay Maria ay naglalaman nga ng sangkap na nakakasama sa pagbubuntis. Inay, mali ako, bulong ni Elena habang yumayakap sa akin.
Akala ko ay mas makabubuti ang pagpapaubaya kay tatay. Patawarin mo ako. Hindi na mahalaga ang nakaraan, anak. Ang mahalaga ay ang gagawin natin na yon. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sa gabi niyon, hindi ako nakatulog. Sa ilalim ng liwanag ng munting lampara, isinulat ko ang lahat ng aking nalalaman. Hindi na ito usapin ng pagiging mupa o pagiging matanda. Ito ay usapin ng hustisya. Kinabukasan ang araw ng inspeksyon. Alam kong doon ihaharap ni Rowena at Silvio ang kanilang ebidensya laban sa akin. At doon din, sa harap ng buong barangay, ilalabas ko ang katotohanan na matagal nilang sinubukang ibaon. Ang araw ng inspeksyon ay dumating na may dalang kakaibang init. Ang plaza ng barangay ay puno ng mga tao, ang iba ay mga opisyal mula sa NGO at ang ilan ay mga kapitbahay na sabik na makita ang katapusan ng panahon ni Aling Amy. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Silvio, nakasuot ng malinis na polo, habang si Rowena ay nakangiti ng matamis sa tabi niya, tanga ng isang makapal na folder ng mga dokumentong peke. Hindi ako pumasok sa loob ng gusali agad. Nanatili ako sa labas, nakatayo sa ilalim ng punong nara. Ang aking buhok, bagamat hindi pantay, ay nakapusod ng maayos. Nakasuot ako ng aking puting apron. Ag-apron na suot ko sa loob ng 30 taon. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng kailangang sabihin. Amparo, umalis ka na rito. Bulong ni Silvio nang mapansin niya ako. Huwag kang gumawa ng eksena. Masisira ang pangalan ng pamilya natin. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Silvio, ang pangalang sinisira mo ay hindi sa akin, kundi sa danggal na ipinagkatiwala sa atin ng mga taong ito. Hindi na siya nakasagot nang magsimula na ang pagpupulong. Sa loob ng hall, nagsimulang magsalita si Rowena. Gamit ang isang mikropono, ipinakita niya ang logbook na nakuha niya mula kay Elena. Mga kasama, ang logbook na ito ay patunay ng mga kapabayaan ni Aling Amy. Marami sa mga nakatalang panganganak dito ay may mga komplikasyong dulot ng kanyang mga lumang pamamaraan. Wika ni Rowena nang may pekeng pag-aalala. Naririnig ko ang bulong-bulungan ng mga tao. Ang ilan sa kanila ay nakatingin sa akin ng may pagkamuhi. Ramdam ko ang pag-init ng aking mukha, ang sakit ng bawat salita na hindi totoo. Pero alam ko ang tamang timing. Naglakad ako papasok ng hall. Ang bawat hakbang ko ay sinundan ng katahimikan. Nang makarating ako sa harap, humarap ako sa mga kinatawan ng NGO. Ang logbook na yan? Panimula ko, ang aking boses ay malinaw at hindi nag-aalinlangan. Ay hindi patunay ng aking pagkakamali. Ito ay patunay ng aking pagsasakripisyo. At kung babasahin ninyo ang huling bahagi ng talaan na yan, makikita ninyo ang mga petsa kung kailan hindi na ako ang humahawak sa mga pasyenteng yon. Nanlaki ang mga mata ni Rowena. Wala kang basehan, Amparo. Mayroon akong basehan, sagot ko habang inilalabas ang mga resulta ng laboratorio na dala ni Elena. At hindi lang yan. Sa puntong ito, bumukas ang pinto ng hall at pumasok si Maria, kasama ang dalawa pang ina na tinulungan ko. Ang kanilang pagdating ay nagdulot ng gulo sa loob. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng mga tanong. Si Rowena ang nagbigay sa akin ng gamot na ito. Yika ni Maria, ang boses ay matapang na ngayon. Sinabi niya na kung hindi ko ito iinumin at babayaran, ipapaalam niya sa buong barangay ang kondisyon ko. Ang buong hall ay nabalot ng pagkagulat. Nakita ko ang mukha ni Silvio, ang pagkaputla, ang pagiwas ng tingin ng mga kapitbahay na kanina lang ay humuhusga sa akin. Ang kapangyarihan ni Rowena ay unti-unting gumuho sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng mga biktima. Ngunit hindi pa ito ang huli. Alam ko ang sikretong ikinukubli ni Silvio, ang dahilan kung bakit siya ganito, kadesperadong ibenta ang aking traam. At sa susunod na hininga, handa na akong ilabas ang katotohanan iyon. Ang tensyon sa loob ng hall ay halos hindi na makayanan. Ang bawat mata ay nakapako sa amin ni Rowena, habang si Silvio ay tila hindi makahinga. Pabalik-balik ang tingin sa mga kinatawan ng NGO at sa akin. Sapat na ang mga paratang na yan.
Sigaw ni Rowena. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at takot. Ang mga babaeng ito ay bayad lang. Ginagamit lang nila ang pangalan ni Amparo para sirain ang pangalan ng ating health center. Humakbang ako palapit sa kanya, hindi na nag-aalala sa aking tindig. Rowena, ang mga babaeng ito ay hindi bayad. Sila ay mga inang naghahanap ng husti. Siya tumingin ako kay Silvio. Ang aking asawa na ngayon ay parang natunaw na, kandila sa kanyang upuan. At alam mo ba kung bakit kailangan ni Rowena ang pera, ang makukuha niya sa health center na ito, Silvio? Hindi lang para sa negosyo. Para sa mga utang mo sa sugal na ipinangako mong batagal na nating natapos. Tumahimik ang buong hall. Ang pagbanggit sa utang ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng pagpupulong. Nakita ko ang pagbabago ng kulay ng muka ni Silvio. Mula sa maputla ay naging madilim na pula ito. Amparo, tumigil ka! Bulyaw ni Silvio. Ang kanyang muka ay puno ng kahihiyan. Bakit, Silvio? Natatakot ka bang malaman nila na ibinenta mo ang trap na ito para pambayad sa iyong pagkatalo? Tanong ko, ang bawat salita ay may diin. Ibinenta mo ang pawis at pagod ko at ang kinabukasan ng mga kababaihan dito para lang sa iyong bisyo. Ang twist na ito ang nagpabago sa timbang ng sitwasyon. Hindi na lamang ito usapin ng lumang tehnik laban sa makabagong gamot. Naging usapin na ito ng moralidad at pagtataksil sa pamilya. Ang mga kinatawan ng NGO na kanina ay nakikinig sa mga dokumento ni Rowena ay nagsimula ng magtinginan at magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno na ngayon ng pagdududa. Biglang bumagsak ang balikat ni Silvio. Ang kanyang otoridad na matagal niyang pinangalagaan ay gumuho sa isang iglap. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Isang uri ng pagkapagod na galing sa mahabang pagsisinungaling. Tama na! Bulong ni Silvio, ang boses ay halos pabulong na lamang. Tama na, Amparo. Ako ang may mali. Silvio! Sigaw ni Rowena, hinahablot ang braso ni Silvio. Huwag kang makikinig sa kanya. Mawawalan tayo ng lahat. Wala na tayong matatago, Rowena. Sagot ni Silvio habang tinatanggal ang pagkakahawak ni Rowena sa kanyang braso. Ang lahat ng utang ko, ang lahat ng kasinungalingan, nalaman na nila. Sa sandaling yon, ang kapangyarihan ni Rowena ay tuluyang nawala. Ang bawat tao sa loob ng hall ay hindi na nakatingin sa kanya bilang isang expert, kundi bilang isang kasabwat sa isang maduming laro. Ang hangin sa hall ay tila gumaan, pero alam ko na ito ay simula pa lamang ng totoong laban. Ang susunod na mangyayari ay hindi lamang tungkol sa traam, kundi tungkol sa pagbawi sa lahat ng kinuha nila sa akin. Matapos ang pag-amin ni Silvio, ang buong hall ay binalot ng nakakabinging katahimikan. Ang mga opisyal mula sa NGO ay hindi na nagsayang ng panahon. Kinuha nila ang mga dokumentong dinala ni Rowena at ang logbook na ngayon ay nagsilbi ng ebidensya ng kanilang masamang balak. Hindi ito ang uri ng partnership na hinahanap namin, wika ng pinuno ng NGO habang diretso ang tingin kay Rowena. Ang ginawa ninyo ay isang seryosong paglabag hindi lang sa profesionalismo, kundi sa batas. Umalis si Rowena na nakayuko ang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding poot na itinuon sa akin. Alam kong hindi siya titigil, pero sa sandaling yon, wala na siyang kapangyarihan sa barangay. Ang mga tao sa labas, na kanina ay naghihintay ng show, ay unti-unti nang naglalakad palayo, ang ilan ay nagbubulungan tungkol sa kataksilan ni Silvio. Naiwan kami ni Silvio sa gitna ng hall. Ang dating matapang na asawa ko ay mukhang natutuyo sa kahihiyan. Amparo! Tawag niya sa mahinang boses. Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Nababaon na ako sa utang at si Rowena, ginamit niya ang kahinaan ko. Tiningnan ko siya. Wala na ang galit na nag-aapoy sa loob ko. Ang natira na lang ay ang isang malalim na pagkadismaya. Hindi siya biktima ni Rowena. Siya ay biktima ng sarili niyang kasakiman at pride. Ang paghingi ng tawad, Silvio, ay hindi sapat para mabura ang lahat ng ginawa mo.
Sagot ko habang inililigpit ang aking mga gamit. Ibinenta mo ang tiwala ko. Ibinenta mo ang mga inang nagtiwala sa akin. Hindi kita kinamumuhian, pero hindi ko na rin kaya ang mamuhay sa ilalim ng bubong na may kasinungalingan. Iniwan ko siya roon, nag-iisa sa gitna ng malaking hall. Paglabas ko ng pinto, sumalubong sa akin si Elena. Umiiyak ang aking anak, lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit. Inay, sorry. Ang laki ng pagkukulang ko sa inyo. Akala ko matutulungan ko kayo pero mas lalo ko lang kayong inilagay sa panganib. Wika ni Elena sa gitna ng kanyang hikbi. Elena, anak, ang pagkakamali mo ay aral sa atin. Hinaplos ko ang kanyang likod. Ang mahalaga, nagising ka bago pa huli ang lahat. Pag-uwi namin sa aming tahanan, sa aking tram na ngayon ay akin na uling pag-aari. Hindi ako nagpahinga. Alam kong marami pang dapat ayusin. Nagsimula akong tumawag sa mga dati kong kasamahan, mga batang midwife na noon ay hindi ko nabigyan ng pagkakataon dahil sa limitasyon ng espasyo. Ngayon, ang bawat sulok ng bahay na ito ay muling magiging pugad ng pag-asa. Habang inililigpit ko ang mga gamot na dati ay pag-aari ni Rowena, nakita ko ang isang liham na naiwan niya sa ilalim ng mesa. Ito ay galing sa isang lending agency, nakapangalan kay Silvio. Ang halaga ng utang ay doble na sa inaasahan ko. Napang-iti ako ng mapait. Ang lahat ng pagpapahirap nila sa akin, ang pagputol sa buhok ko, ang paninira sa pangalan ko, lahat ay para sa prang hindi nila kailanman nakuha. Sa gabing iyon, habang tinitingnan ko ang payapang paligid, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ang buhok ko ay unti-unti nang tutubo, at ang pangalan ko ay muling lilinisin ng panahon. Pero higit sa lahat, ang tram na ito ay hindi na lang basta tram. Ito ay magiging simbolo ng pagbangon mula sa pagkakanulo. Habang abala kami sa pag-aayos ng tram, hindi ko inaasahang makikita si Silvio sa labas ng aking gate. Nakayuko at tila mas tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Hindi na siya ang Silvio na mayabang na naguutos sa barangay. Ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot na, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi niya maipaliwanag. Sa isang iglap, nagdesisyon akong harapin siya. Binuksan ko ang gate, hindi bilang asawang naghihintay, kundi bilang isang babaeng tapos na sa kanyang mga tungkulin. Ano pang kailangan mo, Silvio? Tanong ko. Ang boses ko ay walang galit, ngunit walang init. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagkamuhi at selos sa aking pagiging matagumpay, ay puno na ngayon ng luha. Amparo, natalo ako. Kinuha na nilang lahat ng gamit sa bahay natin. Pati ang maliit na savings natin napunta na sa mga nagpapautang. Si Rowena, bigla na lang siyang naglaho nang malaman niyang wala na ako maibibigay na pera. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib. Hindi dahil sa awa sa kanya, kundi dahil sa pag-alaala sa mga taon na itinapon namin para lamang sa ganitong uri ng pagkawasak. Pumasok siya sa loob. Naglakad patungo sa salamin sa dingding kung saan madalas siyang tumitingin noon para mag-ayos ng kanyang sarili. Huminto siya, at sa unang pagkakataon tinitigan niya ang kanyang sarili ng matagal. Tingnan mo ang sarili mo, Amparo. Wika niya, ang kanyang boses ay basag. Ang buhok mo, ginawa nila yan dahil sa akin. Ang tram na ito, na sana'y simbolo ng pamilya natin, winasak ko para sa isang bisyong wala namang dulot kundi sakit. Hindi ko siya pinigilan na magsimula siyang umiyak. Ang nakita ko sa harap ko ay hindi na ang lalaking kinatatakutan ko, kundi ang isang taong huli na nang mapagtanto ang halaga ng mga bagay na binalewala niya. Sa sandaling yon, nakita ko ang kanyang humanity, ang kanyang pag-amin na ang lahat ng pagiging machismo niya ay isa lamang maskara para pagtakpan ang kanyang matinding insecurity sa aking kakayahan. Diyos ko po, Amparo. Nung nagsisimula ka pa lang, ipinagmalaki kita sa lahat. Pagpapatuloy niya habang nakahawak sa hamba ng pinto. Pero habang nakikita kitang nirerespeto ng mga tao, habang nakikita kitang nagtatagumpay, unti-unti akong naramdaman na wala na akong lugar. Akala ko, kung dadalhin kita sa baba, dun lang ako magiging sikat. Ang pagkakaiba natin, Silvio.
Sagot ko habang nakatitig sa kanya ay hindi sa kung sino ang masikat. Ang pagkakaiba natin ay sa kung paano natin ginagamit ang ating kakayahan. Ginagamit ko ang sa akin para magbigay ng buhay. Ginamit mo ang sayo para maghanap ng kapangyarihan. Tumalikod siya at dahan-dahang lumabas. Walang nangyaring sigawan, walang drama. Ang katahimikan sa pagitan namin ay sapat na para sabihing tapos na ang lahat. Hindi ko siya pinigilan na maglakad siya palayo. Alam ko na ang kanyang karma ay hindi ang pagkatalo sa pera, kundi ang mabuhay kasama ang katotohanang binitawan niya ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya para sa isang taong ang tanging hangad ay gamitin siya. Pagbalik ko sa loob, hinarap ko ang mga batang midwife na naghihintay sa aking payo. Ang buhay ay nagpaputuloy at ang bawat sakit na dinanas ko ay naging pataba para sa mas malalim na pag-unawa sa aking tungkulin. Sa kabila ng mga nangyari, hindi natapos ang gulo sa barangay ng ganoon lang kadali. Nabalitaan naming nagbabalak si Rowena na maghain ng kaso laban sa akin at sa mga inang magpatotoo, gamit ang ilang koneksyon niya sa munisipyo. Ang takot ay muling bumalat sa mga komunidad na aking pinagsisilbihan. Isang hapon, habang nag-aayos kami ng mga medical supply sa Traam, dumating ang mga opisyal ng barangay. Hindi para mga abala, kundi para maghatid ng isang opisyal na sulat. Si Rowena, sa kanyang desperasyon, ay nagpakalat ng mga flyers sa buong bayan na nagsasabing ang aking Traam ay isang illegal facility at ang aking mga ginagamit na gamot ay mapanganib. Aling Amy, paano na tayo? Tanong ni Maria, na kasalukuyang nagpapahinga sa isa sa mga kama ng tram. Natatakot ako na baka balikan nila ako. Sabi ng mga kapitbahay, baka daw ipademolish ang lugar na ito. Tumingin ako sa paligid. Ang mga dingding na ito ay saksi sa bawat unang paghinga ng mga sanggol na aking tinulungan. Tiningnan ko ang mga batang midwife na nakatingin sa akin, naghihintay ng direksyon. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bakas pa rin ng tiwala. Hindi natin hahayaang manalo ang kasinungalingan. Matatag kong wika. Tinawagan ko si Elena sa Tacloban, gamit ang lahat ng dokumentong nakuha namin mula sa lab test at ang mga testimonyang nakasulat, inihanda namin ang isang public declaration of transparency. Imbes na magtago, inimbitahan namin ang lahat ng mga ina na aming natulungan sa loob ng 10 taon para sa isang community health open house. Sa araw ng open house, ang CRAM ay siksik sa mga tao. Hindi lang ang mga pasyente ko, kundi pati na rin ang mga matatanda sa barangay na dati ay naniwala sa tsismis. Sa harap nilang lahat, ipinakita ko ang bawat lisensya, ang bawat sertipiko ng aking training, at ang mga tunay na resulta ng mga gamot na ibinibenta ni Rowena. Hindi ako narito para makipag-away. Pagsisimula ko, ang boses ko ay umaalingonglaw sa buong tram. Narito ako para ipaalala sa inyo na ang pangangalaga sa ina at bata ay hindi isang negosyo. Ito ay isang banal na tungkulin. Nang ipakita ko ang comparison sa pagitan ng pekeng gamot ni Rowena at ang mga herbal na ligtas na aking ginagamit, isang malakas na bulong ng pagkagulat ang bumalot sa mga tao. Ang mga matatandang naniniwala sa tsismis ay nagsimulang tumingin ng masama sa direksyon kung saan madalas tumambay si Rowena. Maya-maya pa, dumating ang isang kinatawan mula sa Department of Health na nakarinig ng tungkol sa issue. Sa halip na ipasara ang lugar, ininspeksyon nila ang aking mga gamot at pasilidad. Amparo Valdez, ang iyong tram ay lumalampas sa standard ng kalinisan at serbisyo. Pahayag ng opisyal sa harap ng maraming tao. Hindi namin ito ipapasara. Sa katunayan, irerekomenda namin ito bilang main partner ng barangay para sa maternal care. Naramdaman ko ang paggaan ng aking kalooban. Ang bawat luhang iniyak ko, ang bawat pagkakataong naisip kong sumuko, lahat yon ay nagbunga. Si Rowena, na nakasilip mula sa malayo, ay mabilis na naglakad palayo nang makita niyang bumabaliktad na ang pabor ng mga tao. Ang kanyang empire of lies ay tuluyan ng gumuho, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng katotohanan na hindi nila kayang itago.
Ang tagumpay ay hindi nangangahulugan na tapos na ang lahat ng sakit. Habang masaya ang barangay sa naging resulta ng inspeksyon, dumating ang balita na si Rowena ay kinasuhan na ng mga otoridad dahil sa illegal practice at pagbebenta ng mga gamot na wala namang permit. Hindi siya basta-basta sumuko. Sinubukan niya magtago sa isang maliit na bayan sa kabilang isla, ngunit hindi rin siya nakatakas sa batas. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa tram, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang ospital. Si Rowena ay naaksidente habang sinusubukang tumakas sa pulisya. Nasa critical siyang kondisyon. Ang aking mga kamay ay tumigil sa pagliligpit. Inay! Huwag na ninyong alalahanin yon. Siya ang gumawa ng sarili niyang kapahamakan. Wika ni Elena na nasa tabi ko habang naglilinis ng mga medical records. Ngunit hindi ko mapigilan ang aking sarili. Pinuntahan ko siya sa ospital. Pagdating ko sa kwarto niya, nakita ko ang babaeng dati punong-puno ng yabang at kasamaan na yon ay nakahiga, dugtungan ng mga kagamitang pangsuporta sa buhay. Ang kanyang mukha ay may mga gasgas, at ang kanyang mga mata ay blangko. Pagpasok ko, biglang dumilat ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako, nakita ko ang pagtataka at sumunod ang matinding kahihiyan. Bakit? Bakit ka nandito? Pabulong na tanong niya, ang boses ay mahina. Dapat ay masaya ka. Nakuha mo na ang lahat ng gusto mo. Umupo ako sa tabi ng kanyang kama. Hindi ako nandito para manakit, Rowena. Nandito ako para maghatid ng mensahe. Tumingin ako sa kanya ng may awa. Naisip mo ba kailanman kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Dahil ba sa pera? O dahil sa gusto mong patunayan na kaya mong higitan ng iba? Napapikit siya ng mariin. Nung bata ako, wala akong nakuha, kundi gutom at pangmamaliit. Akala ko kapag may pera ako, rerespetuhin na nila ako. Akala ko kapag sikat na ako, hindi na nila ako kakayaning tapakan. Sa sandaling iyon, nakita ko ang humanity niya. Siya ay biktima rin ng sariling mga sugat na hindi niya nagawang gamutin. Ang kanyang kasamaan ay hindi pag-uugali, kundi isang mekanismo ng pagtatanggol sa sarili. Rowena, ang respeto ay hindi nakukuha sa paninira ng kapwa. Ang tunay na danggal ay nasa kung paano mo ginagamit ang iyong talento para sa iba, hindi para sa sarili mo. Hindi na siya sumagot. Tumulo ang isang butil ng luha sa kanyang pisingi. Hindi man niya sinabi ang patawad. Alam kong sa loob ng kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Iniwan ko siya sa pangangalaga ng mga doktor. Hindi ko siya kailangang patawarin para sa sarili ko, dahil ang kapayapaan ko ay hindi nakasalalay sa kanya, kundi sa aking sariling pagpili na maging mabuti. Paglabas ko ng ospital, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin. Tapos na ang laban. Ang mga peklat na iniwan nila sa aking buhay ay magiging paalala na lamang kung gaano ako katatag. Pag-uwi ko sa tram, narinig ko ang mahinang iyak ng isang sanggol mula sa loob. Ang buhay ay nagpapatuloy at mas marami pa akong kailangang alagaan. Ang huling kabanata ng aking buhay ay hindi natapos sa paghihigante, kundi sa pagbabalik ng kapayapaan sa loob ng aking tahanan. Isang taon ang nakalipas matapos ang lahat ng gulo. Ang tram ay hindi lamang nananatiling nakatayo. Ito ay naging sentro na ng pag-asa para sa maraming ina sa aming barangay. Ngayong umaga, maaga akong nagising. Ang aking buhok na dating pinutol ng malupit ni Rowena ay mahaba na muli. Hindi man kasing itim ng dati dahil puno na ito ng uban. Ngunit bawat hibla nito ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng aking nalagpasan. Habang naglalakad ako patungo sa labas ng tram, nakita ko ang isang grupo ng mga kabataang midwife na abala sa pag-aayos ng mga gamit. Sila ang aking mga mag-aaral, ang mga batang babae na nagsisikap na ituloy ang serbisyong sinimulan ko. Si Silvio ay hindi na bumalik. Nabalitaan ko na lamang na siya ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang simpleng construction worker sa malayong bayan. Sinusubukang bayaran ang kanyang mga utang at namumuhay ng tahimik. Hindi ko na siya kinokontak. Ngunit sa aking mga panalangin, lagi ko siyang isinasama.
Ang pagkakamali niya ay bahagi na ng aking nakaraan, at ang pagpapatawad ko ay hindi para sa kanya, kundi para sa kalayaan ng aking sariling puso. Lumapit sa akin si Elena, bit-bit ang kanyang sariling anak. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting punong-puno ng pagmamahal at pagkilala sa aking kakayahan. Inay, handa na ang agahan. Huwag po kayong masyadong magpagod, ha? Tumawa ako ng mahina. Hindi ako napapagod, anak. Ang paglilingkod sa mga inang ito ang nagpapanatili sa aking malakas. Habang nakaupo ako sa tapat ng aming pintuan, narinig ko ang isang pamilyar na tunog. Ang mahinang iyak ng isang sanggol na kakapanganak lamang. Mabilis akong tumayo. Ang aking mga kamay, bagamat may kaunting panging inig na sa tanda, ay nananatiling mahusay sa pag-aalaga. Pumasok ako sa kwarto at nakita ko ang isang batang ina, hinihingal ngunit nakangiti. Aling Ami, salamat po! Bulong niya habang iniaabot ko sa kanya ang kanyang anak. Sa bawat pagyakap ko sa bagong buhay, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng danggal. Hindi ito nakasalalay sa kung ano ang sabihin ng mga kapitbahay o kung gaano karaming pera ang mayroon ka. Ang tunay na danggal ay nasa loob ng iyong mga kamay na nagbibigay ng pag-asa at sa puso mong marunong magpatawad kahit sa gitna ng matinding pagtataksil. Habang lumulubog ang araw, nakatingin ako sa dagat na malapit sa amin. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa pampang, pabalik-balik, tulad ng buhay. May mga araw na madilim, may mga araw na magulo, pero sa huli, ang katotohanan ay laging nananatili. Ako si Amparo Valdez, isang babaeng naglingkod, nasaktan, nawalan, ngunit higit sa lahat, ay muling bumangon. At hanggat may mga sanggol na isinisilang, hanggat may mga inang nangangailangan, narito ako, hindi na bilang biktima, kundi bilang isang matatag na haligi ng buhay. Nothing, mga mahal kong tagapakinig, heto na tayo sa dulo ng ating paglalakbay. Habang pinakikinggan natin ang huling saglit ng kwento ni Aling Amy, ramdam ko ang katahimikan sa paligid, ang parehong katahimikang bumabalot sa kanya, habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw sa pampang. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa simula hanggang sa huling pahinang ito. Hindi ko malilimutan ang eksenang iyon kung saan pilit na kinuha ang logbook ni Aling Amy at ang hapdi ng pagkaputol ng kanyang buhok, isang tagpong nagpapakita na ang pinakamalaking pasakit ay madalas nagmumula sa mga taong pinagkatiwalaan natin. Ang kwentong ito ay hindi lamang likhang isip, ito ay hango sa mga totoong sugat at tunay na pagbangon ng mga kababaihang tulad ninyo na nakaranas ng pagtataksil at kawalan ng katarungan. Mga kaibigan, kung kayo ay nakikinig sa akin ngayon habang nagluluto, naglilinis, o nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, nais kong itanong. Sa inyong buhay, paano nyo pinili ang inyong dangal? Sa gitna ng mga pagsubok na tila sisira sa inyong pagkatao, nanindigan ba kayo para sa inyong sarili o hinayaan nyo na lang ang agos ng kamalian? Gusto kong malaman ang inyong saloobin. Iwanan nyo ang inyong komento, ibahagi ang inyong karanasan, dahil ang inyong kwento ay mahalaga at ang programang ito ay laging handang makinig. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito kung ito ay nagbigay ng aral o inspirasyon sa inyong araw. Naway ang inyong mga kamay ay maging instrumento rin ng paghilom tulad ng kay Aling Amy. Patuloy na mabuhay ng may katapangan at huwag na huwag ninyong hahayaan ang sinuman na magdikta kung ano ang inyong halaga. Maging mapayapa, maging matatag, at laging manalig na ang katotohanan ay laging magwawagi. Antibiotics.